Hello minasan, konnichiwa. Welcome back to Japan Diaries with Hazel. And it's me, Hazel. So today, dadalhin ko na naman kayo sa panibagong galaan na nadiscover ko lang naman po. So, iba kundi ang The Park. Isa po ito ngayon sa pancake house na sikat sa mga turist po. Sa mga hindi pa nakakaalam nito, kung kayo'y malapit lang sa Yamanakako, well, ano pang iniintay nyo guys? Puntahan nyo na to. Alam nyo ba na ang ganda ng lugar? At of course, napaka-instagrammable niya. So, pang social media talaga ang vibe. So, tingnan nyo naman, kaharap ng pancake house na to is ang pagkaganda-gandang view ng lake at of course ni Mount Fuji, guys. And while dining, yun na nga, mai-enjoy nyo ang view ni Mount Fuji at of course, hindi po ako mahihiyang i-recommend ang place na to dahil sa sarap po ng pancake nila dito. At hindi lang po ang pancake guys. Katulad na lang ng rice burger na yan, well, nagustuhan ko siya, promise. At tingnan nyo naman ang presentation, 'di ba? Pang social media talaga. So, at hindi ako mapapahiya sa lasa dahil ang sarap niyan guys. At of course, yung kanilang pancake na fluffy po masyado. Tingnan nyo naman sa itsura pa lang. So, matatakam na talaga kayo. Promise. So, ang dami pong flavor niyan. But, ang tinanay ko po is yung kanilang classic pancake. So, dyan yung malalaman talaga kung talagang masarap ang pancake nila guys. Pag classic pancake ang in-order nyo dahil walang ibang flavor kundi yung classic pancake. So, masyado po siyang malinamnam at ang fluffy niya, tingnan na lang naman po ang itsura, 'di ba? So, while enjoying the pancake, ay yan po, tingnan niyo si Mount Fuji habang magmuni-muni at nginungiya ang pancake na yan. So, anyways, talagang nagulat ako dahil ang dami pong nakapila. Buti na lang po at sinerte kami, hindi kami nag-antay ng pagkahaba-haba dahil ang sabi po ng staff dito minsan 1 hour pinakamabilis na pong intay nun. So, 'di ba? Talagang sikat sila nowadays. At isa po ang Yamanakako Lake sa sikat na pasyalan dito sa Japan. So, kalapit lang po nito ang Kawaguchiko. From Yamanakako Lake, bibiyahe lang kayo ng mga ilang minuto at mararating nyo na ang Fuji Yoshida. At isa sa pinakano na attraction dito sa Fuji Yoshida ay ang panorama. Pero hindi po tayo pupunta doon today. Pupunta tayo, dadalhin ko kayo sa panibagong attraction, meron sila. Ang Fuji Yoshida Herb Garden guys. So, isa ang Fuji Yoshida Herb Garden kung saan makikita nyo ang pagkaganda-gandang view ni Mount Fuji. Kaya, samahan nyo ako at ikutin natin ang lugar. What place is this? I don't know. So, may nadaanan lang kaming lugar guys. At makikimarites po, isi-share ko sa inyo. Ang sabi, may pintuan daw si Doraemon dito. Papasukin natin yun. Ha, ame testo da ne. Ame testo. Sawaru to ne, ay ga, igpayuti ko din. Magkakaroon ako ng maraming papas. Sige, so. Ame testo da ne. Dito ka? Herb Gardens. No. Huh? Ay, kuko na may aru. Ayan. Herb garden daw siya. Meron siyang deck para hindi deck. Katuwa lang. Ito yun. This is it, pansit. Ano meron dito?
garden. Ah! Ari, laki dyan. Sugoi ne. Guys, magtataka kayo. Bakit wala pang mga bulaklak? Taglamig pa po kasi, kaya ganyan. Pero ang ganda po ng lugar, lalo na sa Biudik. Makikita mo yung perfect cone na view ni Mount Fuji po. So, sa mga hindi pa nakapunta rito, itry niyong pasyalan ang lugar. Panigurado matutuwa kayo dahil ang nakakatuwang mag-picture taking dito. Kaya ang lola nyo, well, ano pa nga ba? Selfie dito, selfie doon. Welcome to Herb Garden, Charles. Punta kami dun sa tuktok. Yung sinasabi kong deck. Iyo. Tingnan niyo si Fuji-san, ang ganda. Look guys, grabe. Super ganda niya. Alam mo, kinagandaan sa lugar niya to is malapit lang po siya sa Gotemba. So kung you're from Gotemba, pasyalan niyo to. Herb Garden in Fuji Yoshida po. Parang bago lang siya, promise. Dinadaanan lang namin siya. So, trinay namin. Ang ganda niya. See? Ito yung pintuan ni Doraemon. Ito yung Doraemon's door. Ayan. Papasok ako, tapos ayaba ako sa ibang tubig na ibutang. Ilubong siya. Gang gwapo kayo ni sa inyong resort gang. O, ingon ani. Ano? Diba? Kuan rao ka ng tuba-tuba. Baga man astua, mabuhi, manag-init. Kung kumalingaw, lagi ka na rin. Nindot ka ayo. Oh, dapat nakapatong no. Minani ba oh. Sa mga kilid gang ba? Kaya nga ang isa pa dugudukon sa tao gang no kay kuan. Ang kanamayan ani gani. What's in here? Iba't ibang view ni Fuji in every season. Wala na dake? Correct. Wow! Super ganda!
Ayan. So, for 500 yen na entrance fee pala, pwede na nang mapasok ang view deck na to. At dito, tingnan nyo naman, ang ganda-ganda ng view ni Mount Fuji. And of course, while nanonood, nagmuni-muni, ayan, meron silang cafeteria guys. At meron din silang, ayan, gift corner o souvenir shop corner. So, nakakatuwa rito. Tingnan niyo naman yung view ni Mount Fuji. Para habang pinapanood ko siya, talagang naa-amaze ako sa kanya everyday. Kahit na pagising ko at dudungaw ako ng bintana, siya agad yung nakikita ko. Talagang everyday naa-amaze ako sa ganda niya. So, tingnan niyo yan. Tingnan niyo yung salamin ng table at nagre-reflect po ang view ni Mount Fuji. So, pwede niyo pong kunan ng picture yan. Ang ganda. Dami sa pinakatuktok. Pinaka-perfect view ni perfect view ni Fuji. Ayun ang Fujiyama. Makita diri. So, taas gid ay kay siya. Imagine, labaw pagod siya sa itong gitungtungan. So, dito sa view deck nito, makikita nyo yung buong view ng Fuji Yoshida. Dito pala sa Fuji Yoshida, guys, matatagpuan ang Fuji-Q Highland. So, kung kayo may balak na magbakasyon dito sa Japan, well, ilagay nyo sa itinerary nyo ang Fuji Yoshida. At isa sa mga dadaanan nyo ay ang Fuji Yoshida Herb Garden. Talagang hindi ako mapapahiya na i-recommenda to sa inyo guys, promise. So, ano pang iniintay nyo? Pasyalan nyo na and create more memories and of course, selfies. If you like this video, don't forget to click that subscribe button below and the notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. I-click nyo rin po ang like button below at i-share na rin para dumami tayo. So, thank you all for watching. God bless everyone and see more of my Japan Diaries adventure.